beloved Boss Mike Cervera. Eto pa isa, mga kababayan ko, puntahan naman natin yung mga Makachina. Eto na. Pasok natin. Erwin Tulfo. Hmm. Patungkol po sa kaganapan na Eto po yung isang senador na walang utak na binoto nyo. Eto mga kababayan, Eto ho yung senador na walang utak na binoto nyo. nangyayari ngayon sa pagitan ng Pakinggan nyo mga kababayan Hihipo lang ako sa aking bolang kristal. Wait lang. Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan Ay, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, tama na. Hanggang dyan ka na lang. Wala kaming matutunan sa'yo. Hayop ka. Mga kababayan ko, paulit-ulit lang yan sasabihin niya na wala namang laman yung sinasabi. Ang daming paikot-ikot na kwento ng kwento na para bang mga kababayan ko, kinikwento yung tubig na umaagos. Wala ho walang kalaman-laman kaya mabibwisit lang kayo kapag pinakinggan nyo yung mga pinagsasabi niyan. Wala ho. Walang laman, walang sustansya, at iniikot-ikot lang, isa lang naman ang tombok niya. Sasabihin niyan, irespeto nyo ang China. Tama ba mga kababayan ko? Tama? Sa totoo lang, mas magaling pa akong mga tuwiran at magsalita dyan Oo. Kahit na mga kababayan, ganito-ganito lang tayo. Kakayanin ko to sa pagalingan magsalita Buti na, walang kalaman-laman yung mga pinagsasabi. Pinaikot-ikot lang ang ending. Pro-China pala itong gago na to di ba? Ayan na mga kababayan ko, iwan na natin, dito na tayo, mahaba yung ating meron pa akong lakad ito na. Panutya! Ito na mga kababayan ko. Ito ho yung humihimod sa puwet, pasok! Ang pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, Lintik na mukha yan. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman siya pag-ano, kapag ito, tinanggal nyo yung piluka, tapos ganyan, kulubot yung mukha, na tila ba mga kababayan tignan nyo, lalaki ng mga guhit, Ano kaya itsura? Yun lang, imagine nyo na lang, Imagine nyo na lang. Eto na. Kaya ngayon, wala po talagang malinaw Na? na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea. Unggoy pala to Wala daw malinaw, mga kababayan, sinabi na nga ng UNCLOS kung ano yung hangganan. Ano yung linaw na sinasabi mo, Marcoleta? Di ba? Tapos na yung usapin na yan. Hindi lang sinusunod ng China yung ating pinanalo para sa ating mga nasasakupan.
Marcoleta, hindi porke sinabi na yan ay China Sea, di ba? Ibig sabihin, China na lahat yan. Nakapaloob dyan ang West Philippine Sea. Di ba? Kita niyo yung katwiran na itong panot na to. Hindi daw maliwanag yung ating teritoryo kung saan, hanggang saan, ano ang hangganan. Maliwanag na ho na may sukat na nga yan. Maliwanag na, Marcoleta, yung sinasabi mo nga na walang West Philippine Sea. Sabi mo kahit i-google pa, nung ginugel nga ng mga netizen, Pateco, nakita natin, nandun ang laki-laki. Ang laki-laki, mas malaki nga lang yung piluka mo. West Philippine Sea. Diba? Oh. Tuloy. Exclusive economic zone. Okay, Siguro tayo. magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Kita nyo mga kababayan, ginagawa pa tayong bobo ni Marcoleta. Ayan maliwanag na hindi natin naiintindihan kung ano yung atin at ano yung kanila. Sipin nyo maigi, ginagawang bobo ni Marcoleta mga Pilipino. Oh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga... Tapos na nga ang kulit mo Naku, buti na lang wala rito yung Ratbo. Hindi ako nagnakaw. Manggigigil kayo rito. Mga kababayan, tapos na ho yung usapin na ipanalo na ho ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Yung pong usapin dyan, dinaan po sa proseso at due process. Hindi po sinabi natin na amin yan. Hindi ho ganon. Hindi po dumating tayo, pumunta tayo sa West Philippine Sea para sabihin natin na atin yan. Hindi ganon. Kasi nga maraming mga bansa na umaangkin dyan. Di ba? Hindi ho ganon. Kung hindi dinaan natin sa proseso, pinagtalunan sa UNCLOS yung magiging desisyon kung kanino talaga yan. At nandun na nga sa isang papel na hawak-hawak ni Digong na anong sinabi niya, ito papel na to, panalo sa UNCLOS, ay basura lang ito. Diba? Basura lang ang tingin ni Digong sa isang papeles na napakatagal nating pinaglaban at ipinanalo. Nagtagumpay tayo para kay Digong, basura lang yun. At eto naman, hindi ko alam kung kailan pinanganak to. Sa totoo lang, mas matanda pa to sa lolo ko. Pero parang pilit nililiko. Marcoleta, porke ba pinatawag ka ng China, talagang didilaan mo na lahat ng mga puwet nila? Sabi nga ni Alicia Duran, nagpariban ka ba? Pwede palang ipariban na ngayon ng piluka. Gusto nyo mainis? Gusto nyo mainis? Ituloy natin Nanggigigil ako rito suntukan nga kayo kaya ni Lacson. The features na yan. At kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po, nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating. Alam mo, itong gago Sino bang may ayaw na gusto nating silang maging kakampi? Sino ba ang nang-aaway? Marcoleta naman. Tayo gusto natin silang kakampi. Tayo gusto natin silang ituring na na kapatid. Ganun nga tayo Tayo. Dapat siguro ang tanungin mo sila, bakit ganun ang pagtrato nila? Okay ninam. Ay na.
Di ba, mga kababayan? Tanungin mo sila bakit sila nangaaway. Dahil tayo gusto natin sila na maging kakampi, maging kaalyado, ganon. Oh. Ito, iba eh. Iba ito. Oo. O, tara. Bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Yun lang. Salamat po, Mr. President. At Yun lang pala yung sasabihin niya. Kita niyo mga kababayan ko, tipid na tipid, ano? Kasi alam niya naman talaga na ano, easy lang. Teka nga! Easy lang tayo mga kababayan kasi talagang nakakainis to si Marcoleta sa katwiran na gano'n eh. Napakasimple. Napakasimpleng unawain pero bakit parang hindi naman masasabing ulyanin eh. Ipagtanggol ang sariling atin ng Pangulo, sabi niya kahit na isang parisukat na kudrado, kahit na isang pulgadang parisukat ay hindi kailanman isusuko. Hindi isusuko ni Pangulong Bongbong sa kanyang panunungkulan. Diyan po sa usapin ng West Philippine Sea. Di ba niya naiintindihan yun? Tuloy. sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac, Aha. pwede ba nating maging kakapi ang China? Pwede! Pero, di ba mga kababayan, pwede ba natin, ito sasagutin yata ni Risa, pwede mga kababayan na maging kakampi. Bakit? Di mga kababayan, ibigay nila yung atin. Kunin nila yung kanila. Ganun lang kasimple. At meron naman na, sabi ko nga, tapos na ang pagtatalo-talo dyan dahil nakapag-desisyon na. Ang UNCLOS, doon na tayo. Doon na tayo mag-umpisa. Yun ang umpisan natin kasi tapos na pag-usapan at ipaliwanag, magbigay ng mga ebidensya patungkol sa pag-aangkin ng teritoryo dyan. In principle, bakit hindi? Yan. Pero pwede Tama, in principle, yun yung sinasabi ko, bakit hindi? Mga kababayan ko siyempre, dapat na sumunod lang sa international mga court kung ano man yung mga na pagdesisyonan na. Hindi katulad ho ng sinasabi ni Marcoleta na para bang wala pang napag-uusapan dyan, na para bang hindi dumaan sa UNCLOS yan, na para bang tayo lang yung masugid na nang aangkin dyan. ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, Yan. sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno. Correct. Both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin. Kakapal ng mga mukha niyong hayop kayo, Nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Correct. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Correct. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Naman. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan. Oo nga. Na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Alam niyo, buti pa to si Risa. Ito na mga kababayan panoorin nyo. Mahaba-haba ito Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng ia-atras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya.
liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Oo. Palayasin nyo na! Diba? Sabi nga ni Erwin Tulfo, lumayas na lang kayo kung ayaw nyo ng aming mga, ng aming kultura at mga sinusunod na constitution dito. Ang gusto kasi nila, mga kababayan katulad ni Digong, sunod-sunuran, na dumidila sa mga talampakan at mga wet packs nila. Di ba? Yun eh, mga kababayan ko, yun yung ginagawa nila. Oo. Bakit ba hindi nyo ugaliin? Ulitin ko lang. Mga minamahal naming mga kapwa naming tao, hindi Pilipino, kasi inchik kayo. Mga minamahal naming kapwa-tao, inchik kayo, Pilipino kami. Bakit hindi nyo ugaliin yung mga itinuro nyo kung paano rumispeto ang mga mamamayan ninyong mga inchik dyan sa China? Sila ako pumupuri dahil mga mababait, maasikaso. Lahat na pwede nyo nang sabihin. Pero kayong mga inuugali nyo sa usapin ng West Philippine Sea, bakit hindi nyo i-adapt yun at ugaliin nyo yun diyan mismo sa sinasabi nyong teritoryo nyo? At kami, bumabasi kami sa kung ano, yung mga napanalunan namin sa UNCLOS. Doon kami tatayo. Diba? Kasi mga kababayan, bilang Pilipino, anuman mangyari, at tayo ay sakupin, awayin, wala tayong magagawa kung hindi ipagtanggol ang sariling atin, maliban na lang sa mga maka-China dyan. Diba? Malamang nga yung mga yan, mga kababayan kapag nagkaroon ng mga sigalot, nagkaroon halimbawa ng wag naman sana, ng gera, malamang nauna na yung mga nagsitakbuhan doon sa China. At malamang, mauna rin tayo na ituturo nila kasi nga sila yung makabagong makapili. Yung mga yun, yung mga magtatakbuhan dyan na mga kulto ni Duterte, ituturo tayong mga nagsasalita isa-isa. Sasabihin nila, yan, yung mga vlogger na yan, yan, sila Mike Cervera, at yung mga kasama, yan, yan yung mga lumalaban sa inyo sa China. Kaya, alam nyo, minsan nakakalungkot Hindi pa rin tayo nadadala sa mga naranasan natin Na imbis tayong mga Pilipino, imbis na magkaisa tayo para labanan ang mga dayuhan na umaapi sa atin, na nambabasto sa atin, mga nangwawalang yana sa atin, hindi na nirerespeto yung ating mga pinuno. Mga kababayan, parang itong mga kulto ni Duterte at mga senador sa pangunguna ni Marcoleta, mga kababayan ko, parang tuwang-tuwa pa sila na binabastos tayo ng mga minura ko sila. Diba, mga kababayan? Ang tindi. Tama mali, mga kababayan ko. Tama. Makakapal ang mga pagmumukha ng mga hayop na yan. Tingnan nyo, si Sara, Vice Presidente, tahimik yung baliw na yan. Diba? Mga kababayan ko, ulitin ko lang, wala tayong magagawa. Minana natin to sa ating mga ninuno. Yung mga nagbuwis ng mga buhay nila. Diba? Yung mga Pilipino noon na talaga namang lumaban, sukdulan, mawala sa kanilang lahat, ultimo yung kanilang hininga. Diba? Yan yun Ewan ko na lang. Ewan ko, mga kababayan, itong mga kababayan nating iba, tulad nila Marcoleta, Robin Padilla, Bongo,
Bato, Cayetano, at iba pa. Diba? Ayan, no? Tapos si Sarah, nag-e-explorer. Pasyal Lustay, si Sarah. Nando doon lang. Diba, Sally? Oo. Matagal ko nang alam yan. Oo. Pasok! Pas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. Correct. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Oo. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Real talk yun sa amin! Diba? Real talk yun. Hindi patutsada yun. Tinutumbok namin kayo. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Ah. Yan po ay seryoso at marubdob. At sa kaso ni Commodore Tariela, matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. Alam nyo, mga kababayan ko, makinig kayo. Kayong mga maka-China, mga Pilipino, mga makapili, kayong mga inang-ina nyo, pakinggan nyo itong sasabihin ko. Yang ganyang ugali nyo, na kumukontra kayo sa gobyerno, gawin nyo yan sa China. Pag mag-ano na kayo, magpalit na kayo ng citizen. No? Mag-migrate na kayo sa China. At gawin nyo yung ginagawa nyo yan sa kanila para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Subukan nyo. Alam nyo ba sa kanilang bansa, hindi uubra yung ginagawa nyong yan. Di ba? Hindi uubra. Subukan nyo lang. Kumontra kayo ng kumontra sa gobyerno at hindi nyo ipaglaban yung sariling inyo. Ewan ko na lang kung hindi yung tenga nyo, bangas na bangas yan. Di ba? Yan yung mga kababayan, hindi nila alam yun. Subukan nila kumontra doon kapag ka ikaw alimbawa China citizen ka, Chinese citizen ka. Mga kababayan ko, alam nyo ba, kumontra kayo sa gobyerno, yayariin kayo. Ganun, yayariin kayo. Gusto nyo yun, di ba? Ewan ko, mga kababayan ko, kung magagawa nila yan. Palayasin na rin ang mga maka-China kasi hindi rin naman sila makakatulong sa Pilipinas. Tama! Masisira talaga buhay nila. Di ba? Sabi rito, Boss Mike, ikaw nga lagi sa China. Iba naman yun sa akin. Iba yun. Hindi, porke nando doon ako sang-ayon ako. Saan? Sa kanilang mga ginagawa sa West Philippine Sea. Hindi ganun, ha? Our beloved Boss Mike Cervera.